Hi Scorpio, hello po sa lahat po ng mga Scorpio. Kumusta po mga ating mga dude? Ito po ang inyong timeless reading. Kung kailan nyo po ito mapanood, ito po yung divine timing o tamang oras o araw po na marinig at malaman nyo po ang mga mensahe mula po sa inyong mga mahal sa buhay. Yan po, departed loved ones nyo po. Mahal sa buhay na nasa heavenly places na po mga ating mga dude. Alright? Timeless reading mga ating mga dude sa lahat po ng mga Scorpio. Now, I have no pain. I'm just a thought away. Sa lahat po ng mga Scorpio, ito po yung gustong sabihin po sa inyo ng mahal po ninyo sa buhay na nasa other side na po, nasa heavenly places. Yan po mga ating mga dude. Nasa ibang dimension na o higher dimension. I will always point you in the right direction. Yan po yung gusto niya sabihin. Maaring siya po ay mahilig po sa yellow po, or parang rust brown or dark orange, ganyan po. Orange, yellow, light green, sky blue, or maaring nung nabubuhay pa po siya ay meron siyang compass. Ito po yung tumutulong siya sa inyo. Yung mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na po. Lalo na pag nasa crossroads po kayo. Yung nahihirapan po kayong magdesisyon. Or meron ka pong plano at hindi mo alam kung itutuloy mo. Basta lagi pong ganon. Pag naguguluhan ka, confused yung energy, hindi ka makapagdesisyon or naghihirapan ka sa sitwasyon mo, tinutulungan ka niya na tinuturo niya sa'yo. Yan po, nagbibigay siya sa'yo ng mga signs, angel numbers, synchronicities, or sa panaginip, mga simbolo na tinuturo ka niya kung saan mas magiging maayos yung buhay mo. Yung direksyon kung saan mas safe, ayan po, ligtas ka, o mas magiging abundant ka, or magiging madali ang mga bagay-bagay o ang sitwasyon para sa'yo. So, dun sa, ito po, yung pathway o yung daan, ituturo ka niya kung saan mas magandang direksyon or sa mga desisyon. Yan po, mga dude. At kung nalulungkot ka, namimiss mo siya, ito po yung gusto niya sabihin sa'yo. Maaring siya mahilig sa, mga dude, maaring ito pong departed loved ones po ninyo, no? Yung mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places, na mahilig siyang mag-alaga ng hayop, or mapagmahal sa hayop, or mga hayop. Meron siyang pet nung siya ay nabubuhay pa. So, napaka-specific dito ay meron siyang pet, no? Aso. Yan po, na meron pong white ang kulay ng aso, yung white na meron pong pagka beige, parang ganun, or light brown. At specific din dito yung yellow po. Basta kahit anong bulaklak, basta dilaw po, dilaw, yellow. Alright, so gusto niyang sabihin sa'yo na huwag kang mag-alala, wala na siyang pain, wala na siyang kirot, sakit, kung ano man po itong paghihirap na maaring po nung siya po ay nabubuhay pa ay talagang nakaranas siya ng matinding pain. Yan po, suffering, yung matindi pong sakit o kirot. Matagal pong nagtiis sa sakit. Yan po, or matinding karamdaman. Yung nakaranas po ng yung matinding sakit. Kasi ang sinasabi dito, major illness o disease o cyst, ganun po, cyst, cancer, ganyan po sa ilan. So, matinding hirap, matinding kirot, yan po. Alright, so dito po yung mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na
Okay. Maganda dito kasi blessing in disguise ito. Dito po sa Hangman, dinidelay niya. Okay, dinidelay niya. Lalo na kung may kinalaman sa pera, sa negosyo mo, sa creative projects mo, sa trabaho. Meron siyang mga, may sitwasyon na nalulungkot ka kasi nade-delay. Yun po, natatagalan. Kasi tinuturo ka niya sa mas magandang direksyon na mas mabuting maghintay ka kaysa yung agad-agad mo makukuha pero hindi siya talaga yung pangmatagalan at wala dun yung fulfillment. So may mga delays dito pero para sa ikabubuti mo kasi tinuturo ka niya sa mas mabuting direksyon at look at the world from a different perspective. Yung mga delays, yung medyo naghihintay ka, natatagalan, yung hindi mo agad nakukuha yung wini-wish mo, yung hinihiling mo, or manifestation po ng ilan po sa inyo. Kasi tinuturo ka niya sa mas magandang direksyon at kung saan ka talagang yung mga delays na yan na nararanasan mo ay para magkaroon ka ng iba pang perspective sa buhay, yung or ibang perspective o ibang approach, yan po, kung paano mo masusolusyonan at binibigyan ka niya ng mas magagandang paraan, yan po, o strategies. So yung mga sakripisyo daw po ninyo ay hindi mababaliwala kasi talagang sa ilan, sa mga naghahanap po ng trabaho o mas magandang negosyo o ano man po ito na investments. Kasi ang number 8 or 888 ay napakaswerte po yan na angel number. Yan po ay sign ng yung pang long term talaga na trabaho ito or career, pang matagalan po ito mga dude. So yung 3 naman po dito or angel number 333 naman po ay simbolo naman po yan ng matinding protection. So talagang pinoprotektahan po kayo ng mga mahal po ninyo sa buhay or mga ancestors nyo po ito, mga ninuno nyo po, great grandmother, great great grandmother, great great grandfather nyo po. So tinutulungan ka talaga at pinoprotektahan. Wow. Earth sign, meron din po dito earth sign. So maaring siya po ay earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Yan po, tinutulungan ka niya sa mga gusto mong makamit sa buhay mo. Magician. Maaring siya rin po ito na magaling siyang mag-manifest. Nung siya po ay nabubuhay pa, pag may sinabi siya, maaring hindi nyo rin po napapansin, pero meron po mga circumstances, ganyan po. May mga pagkakataon na may nasabi siya na parang balang araw titira ka sa ganyang napakalaking bahay o balang araw makakabili ka rin ng sasakyan, luxurious car, titira ka sa luxurious apartment o mansion, or meron siyang sinasabi na balang araw sisikat ka, yung mga ganun po, yung darating ang panahon na talagang magiging mayaman ka or makakapunta ka sa iba't ibang bansa. Meron siyang mga sinasabi na magaganda, yan po, na nagkakatotoo, na maaring noon hindi pa, pero sa ngayon mapapansin mo na parang nagkakatotoo na nga yung sinabi nito pong mahalin nyo sa buhay na nasa heavenly places na, kasi meron siyang magician vibe, yung magaling siyang mag-manifest. At yung minamanifest po niya ay pangmatagalan po yan. Siya po ay isa na po siya sa mga guardian angels po ninyo. Yan po, or guardian spirit na tinutulungan ka niya para magawa mo yung bigger mission mo dito sa earth, yung purpose mo. Maaring tinatawagan, meron dito na mga dude, sinusubukan kanyang kausapin. Yan po, tinatawagan kanya mula po sa ibang tinatawagan kanya mula sa higher dimension or sa spirit realm. Maaring nakakarinig ka ng high pitch na yung ear ringing, yung tumutunog po sa tenga po ninyo, napaka pino, ganun po, napakatinis na tunog, high pitch
ear ringing po ito mga dude. Ito po yung sign na gusto kanyang bigyan ng encouragement, ganyan po, napalakasin ang loob mo. Yung pong nagbibigay siya ng signs na magiging maayos ang sitwasyon mo, may darating na good news, ganyan po. Or pwede rin na pag tumutunog yung tenga po, o nakakarinig po kayo ng ganun po na high pitch na tunog sa inyo pong tenga. Maliban na lang po sa may tinnitus or may problema po talaga sa tenga, ay hindi po yun. Pero ito po yung normal, yung wala kang sakit, wala kang karamdaman, wala pong tinnitus, wala pong problema sa tenga, at nakakarinig ka ng high pitch na ear ringing, ganyan po, no? Ayan po ay sign po ito ng pasensyahan nyo na po yung boses ko sa ngayon mga dude. Ayan po. At masakit ang aking lalamunan. Pasensya na po. At sana ay pagtiyagaan nyo po muna yung boses ko ngayon at kailangan kong mai-relay po sa inyo itong quick messages po, divine messages. Mga mensahe po ito ng mahal po niyo sa buhay na nasa heavenly places na, at nagbibigay siya sa iyo ng mga signs. Pwedeng sa panaginip ito or maaari din po na yung mensahe niya ay idaan niya rin po sa tao na makakausap po ninyo, may tatawag po sa inyo. Yan po, 2 hanggang 3 araw, maghintay po kayo. Sa ilan po ay 8 araw. Merong signs na yung pahiwatig na siya po ay talagang tumutulong po sa inyo. Na merong good news. Wow. Okay, so tinuturo ka niya sa mga stars. Yan. Look to the stars. Okay, look to the stars, mga dude. Moon din po. Moon. May kinalaman sa moon, full moon, new moon. Maaring siya ay, ang birth month niya ay March. Meron din po dito na yung mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na ang birth month po niya ay March. Meron pong January, February, at August. Okay, so yung departed loved ones po ninyo, maaring ang birthday po niya ay 31. O ito po yung 31 na yung araw po ng kanyang yung kanya pong pag-alis. Kung kailan po siya umalis dito po sa earth. Okay, yung kanyang kamatayan ay 31. Meron din pong 28. May 31. Meron pong 31. Meron pong 28. Yung araw po ng kamatayan niya. Meron din pong 4 at 2. So, tinuturo ka niya sa mga stars. Okay? Pwede rin po itong stars ay may kinalaman sa astrology, tarot readings, or may makikilala kang mentor or psychic medium na makakatulong sa'yo na makilala mo pa yung sarili mo. Yung mga psychic powers o psychic abilities mo ay mas lalo pang mag-upgrade, yan po, or ma-develop pa po, mga dude. Basta may kinalaman sa stars. Pwedeng tattoo ito, or may lotus tattoo din po. Stars, moon, rainbow, yan po yung mga signs niya. Meron din pong pusa. Edad mo ito 54 o kailan po siya lumisan. Yan po. O kailan po siya namatay. Ang edad niya po ay 54. Or maring edad mo to 54. Sa ilan naman po ay edad mo ay 45 sa ngayon or magpo-45 ka na. Sign na may makita kang blonde hair or nagpakulay po ng blonde. Ayan po. Blonde hair. May makita ka. Isang sign yun. Okay, so isang sign yan na naririnig niya yung mga panalangin mo, yung mga sinasabi mo sa kanya. Kaya wag ka na mag-alala. Ang gusto niyang ipaalam sa iyo ay wala na siyang pain na nararanasan ngayon, na nasa other side na siya. At kung nalulungkot ka, namimiss mo siya, ay ang sinasabi niya dito, I am just, mga dude, I am just a thought away. So pag naisip mo siya, mga dude, pwede mo siyang makausap. Maaari mo siyang makausap telepathically or sa panaginip, magpapakita siya sa iyo kasi meron dito na
matutulog ka na, or ayan po, may pusa din po, sign din na pusa, or meron siyang mensahe sa'yo na idadaan niya sa movie or sa series na pinapanood mo, or clips, videos, ganyan po. Basta may kinalaman po sa movie or kung ano po yung pinapanood po ninyo na video, meron siyang mensahe sa'yo. Or bigla na lang maalala mo siya habang nagkakape ka or umiinom ka ng tea or tsaa. Okay, so maaring siya ay talagang napaka-creative na tao. Okay, so ano man po yung gender niya, lalaki, babae, LGBTQIA+. So meron din po ditong 53, maaring ikaw ito, 53 ang edad mo or magpi-53. Maaring ikaw ito, tinuturo niya sa'yo na mga dude, ito yung maaring binibigyan kanya ng encouragement, and po pinapalakas niya yung loob mo, at magkakaroon ka ng panibagong inspirasyon o bagong napakaganda nito, high frequency ito, high vibe ito, mga dude, positive energy na magagamit mo ng husto. Ayan po, mama-maximize mo ang inyo pong lahat ng skills, talents po ninyo, creativity po ninyo, mga dude, ay lalabas talaga. Ano man po yung, lalo na yung mga ginagawa po ninyo na ang gamit po ninyo ay yung talagang yung pagod, pawis, yung mga kamay po ninyo talaga ang gumagawa, katulad po niyan. Ano man pong creative projects, katulad po ng arts and crafts, mga ganyan po, or basta ginagawa po ng mga kamay, kasi meron din dito nagpupukpok, ayan po. So masipag ka, napakasipag mo at napaka-creative mo. So yung sinasabi dito ng mahal mo sa buhay na nasa other side na or higher dimension na po, ay wag mong itabi lang yung skills mo. Kumbaga, wag mong kalimutan yung napakarami mong kayang gawin. Yan po. Na maari din sa sobrang pagkabisi mo na lang din sa trabaho mo para lang meron kang pambayad sa bills mo, panggastos, ganyan po, pambayad sa loan, ay maaring nakalimutan mo na yung talagang ginagawa mo noon, or yung gusto mo talagang gawin na talagang magpapasaya sa'yo. And to, ayan po mga dude, maaring plano mo ito na mag-business. Ito po yon, sign ito na mga dude na magiging successful po yan. Yan po, magpapayaman sa inyo. Massage, maaring kayo po ay ang trabaho po ninyo ay may kinalaman po sa meditation, healing, spiritual healing, spa, ganyan po, or tattoo artist po kayo, massage therapy, or ano man pong ginagawa po ninyo na nakakatulong po kayo sa mga tao. Yan po, may connection po sa healing, ganyan po mga dude. Or maaring siya ito, nung siya po ay nabubuhay pa, siya ay talagang magaling massage. O ito po yung trabaho po niya. O sa kasalukuyan, nakakaramdam ka ng pananakit ng katawan sa iba't ibang parte. Okay, so yung batok, talampakan, likod, balakang, mga kamay po ninyo. Meron ding 34 dito. Maaring ikaw ito 34 or 43 na po. So, isang sign ito na sinasabi po ng departed loved ones po ninyo, mga dude, na yung pananakit ng katawan po ninyo ay ascension. Sign po ng ascension o yung pag-upgrade pa ng inyo pong supernatural power, psychic abilities. Yan po. Pag-upgrade ng inyo pong DNA na hindi naman po ito magtatagal. And po, maliban po talaga sa meron po kayong karamdaman na talagang may ganyan po, yung pananakit ng buong katawan o saan mang parte ng katawan na talagang sobrang kirot. Yan po ay kailangan nyo na talaga yan ipatingin talaga sa mga professional, no? Healthcare specialist, doktor, ganyan po.
Pero kung ito po ay okay naman po kayo, no, wala kayong karamdaman at bigla na lang nanakit yung, halimbawa, yung batok po ninyo, yung inyo pong talampakan, yung para po may tingling sensation, yan po isang sign na kinokontak po kayo, no, or sinusubukan po kayong yung pong bukod sa kinokontak. Okay, so yung ibang term ng kinokontak, kumbaga sinusubukan ng departed loved ones po ninyo na mag-send sa'yo ng mensahe. Yan po. Maaring sa mga parte na yan, ng iba't ibang parte ng katawan po ninyo, maaring sa binte, sa likod, sa batok, kung parang may kumakalabit sa'yo, wala namang tao. Yung naninindig yung balahibo po ninyo, pero saglit lang po yon. Bukod po dun sa ear ringing na sinasabi kanina, high pitch. Ganyan po, no? Yung mga supernatural po na mga nangyayari. Okay, yung bigla na lang pong nagpapatay sindi po yung ilaw po ninyo. Pero wala naman pong problema kasi bago naman po yung bombilya po ninyo, okay naman po yung kuryente. Basta mga supernatural po na yan po ay sign na kinokontak or kinokontak ka ng mahal mo sa buhay na nasa heavenly places na po. May gusto siyang iparating sa'yo or sabihin sa'yo or yan po, mga dude, good news. Look for a sign. Diba? Lalo na kung naghihintay ka ng sign. Wow! Tinuturo ka niya sa mas magandang direksyon kung saan man yung mas magiging maayos, ligtas ka, mas magkakaroon ka ng inner peace, maayos ang sitwasyon, malalayo ka rin sa mga energy vampire, sa mga toxic po na mga tao, at ilalapit ka niya sa mga helpful people. Yan po, maaring may relocation. Yan po mga dude, 2 o 3 buwan mula po sa ilan matapos yung pumapanood ito. Paglipas po ng 1 buwan o 2 buwan, sa ilan po ay 3 buwan, ay maari pong talagang kayo po ay mapunta na po sa ibang lugar. Yan po, sa marami pong makakatulong sa inyo. Yan po, helpful people, like-minded people, yun talagang mga generous people, yung mga supportive talaga, makakatulong. Ito, communicate clearly mga dude. O ito po yung pag hirap na hirap ka or meron kang yung talagang pinagdaraanan na matindi. Ito po yung sinasabi nila sa'yo na kausapin mo sila. Yan po, humingi ka ng tulong, kausapin mo sila. Ituturo nila kung saan yung right direction. Yan para sa'yo. Choose a new direction. Makakapili ka. Healthy choices ito mga dude. Kung ano man yung magiging decision mo, ano man yung pipiliin mo ay talagang mas magiging maayos. Hindi kumbaga sa kung nasaan ka ngayon yung sitwasyon mo or kung nasaang lugar ka ngayon ay hindi ikaw yung may problema. Yung lugar o yung sitwasyon kung nasaan ka ngayon. Kasi parang yung sinasabi dito ay yung worth mo, yung value mo, yun ang gusto nilang ipaalala sa'yo na ikaw ay priceless. Ikaw ay talagang napakataas ng value mo. Ayan po, importante ka, malaki ang naitutulong mo sa humanity. Mga dude, ano man po yung ginagawa po ninyo, maliit man o malaki, talagang nakakatulong po kayo sa mga tao. Ayan, helpful people. Isa ka dito sa helpful people na tumutulong talaga nang walang kapalit. Tinutulungan ka nila na piliin mo itong bagong direksyon kung saan malalayo ka na sa toxicity, magagawa mo yung gusto mo, magkakaroon ka ng freedom. Ayan po, mas magagawa mo na kung ano yung magpapasaya sa'yo. Wala ng pain. Yan po. Kasi maaring nasa lugar lang kung nasaan ka or sa sitwasyon na to at tinutulungan ka nila na makaalis, makalipat. Ganyan po. Maaring naghihintay ka na lang ng ilang buwan. So, ang specific dito ay 1, 2, o 3. Ayan po. Angel number 1, 2, 3 din po sa ilan. Yan po, do your own research. Hanapin nyo po yan sa internet kung ano po yung meaning po ng angel number 1, 2, 3. Or angel number 888. Meron din pong angel number 5334. Okay, 5334. Meron pong
5354. Yan po mga dude. Hanapin nyo po yan. Yan po ay may connection dito sa mensahe. Dito sa inyo ng inyong pong mga departed loved ones. Meron din pong 3443. And look for a sign, naghahanap ka, naghihintay ka ng signs. Sinasabi dito ay tumingin ka sa mga bituin, sa mga stars. O maaari din pong sign nito na pagkatapos mong panood dito, may makita kang star. Okay, or may mapanood ka na makita mo, may tattoo na star, may keychain or kahit saan nyo po makita, may star. Yan po. Picture sa videos, design po sa t-shirt, yan po na star. Napakaraming signs mga dude. Compass. Or meron po kayong makita na sa reality, okay, makita nyo po may madaanan kang daan na dalawa, yung magkasanga po na daan, parang ganito, crossroads. Yan po. Or sa video, pictures, may makita kang ganyan po. Oh, wow. Okay, so yes, yung hinihintay mo darating yan. Yes, yan. Improving health, yung kalusugan po ninyo, lalo na sa mga nakakaranas po ng matinding sakit, karamdaman, matinding kirot. Ano man po yung makirot sa katawan ninyo. Improving health, abundance, wow. Yan po, good news po yan. So dadaling ka sa, ang sinasabi dito ay itong bagong direksyon o relocation nito, yung talagang hindi mo, walang plano. Pagkatapos mong mapanood dito, ma-activate ang yung abundance o prosperity. At kahit wala sa plano mo, ay makakalipat ka sa ibang lugar na mas magiging mararanasan mo yung luxurious life. Or dahil po sa kayo po ay ambitious, yan po, at kayo po ay matyagang naghintay na dumating naman yung swerte mo, ito po yun, yung gustong sabihin ng, ito po yung gustong sabihin ng departed loved ones po ninyo na hindi mababaliwala yung paghihintay mo, yung hindi ka nawala ng pag-asa. So lahat na magiging decision mo, it's up to you. Ayan o, it's up to you. Kung ano yung gusto mong gawin, magiging successful. Ayan po, abundance po yan, prosperity. Let go mo na lahat ng hindi mo makontrol na bagay o sitwasyon. Basta magkakaroon ka ng justice. Yan po, lalo na sa mga naglagay talaga sa'yo sa mga alanganing pagkakataon, no, sa sitwasyon na pinahamak ka ng tao na yan or ng mga tao na yan. Basta nilagay ka sa uncomfortable na sitwasyon, yung hindi mo talaga nagustuhan, yung dinamdam mo talaga, yung nahirapan ka. So remain positive. No need to worry, wag ka na mag-alala, mga dude. Don't stop. Daming mensahe sa inyo ng mahalin nyo sa buhay na nasa other side or nasa higher realm na po. Don't stop. Wag kang titigil. Wag kang titigil sa pangarap mo, sa kung ano yung gusto mong gawin, kung gusto mong lumipat, or sa ilan walang plano lumipat pero i-relocate ka ni God, ng Divine Universe, sa kung saan mas magiging abundant ka, mas magiging masaya ka na. At puro mga positive po yung mga tao, helpful people na po yung mga nasa paligid po ninyo. No need to worry. Huwag kang mag-alala. Huwag ka na masyadong mag-isip. Ayan po, don't overthink yung sinasabi dito. No need to worry. Don't overthink kung ano yung mga narinig mo dito. Maglalabasan mga signs na yan nang hindi mo na kailangan mag-effort or maghintay ng matagal. Ayan po. Masyado ka na naghintay ng matagal at darating na kung ano yung para sa'yo. Yung sinasabi dito na abundance, unlimited po yan. Wala pong limitasyon kung ilang buwan, ilang taon. Wala pong limitasyon ito. Ito pong abundance ninyo. Unlimited po yan. Kung hanggang kailan mo gustong maging abundant, maging mayaman, mga dude. Ano man po yung edad po ninyo sa kasalukuyan, o ano man po yung sitwasyon po ninyo, o yung inyo pong estado sa buhay. Yan po, mga dude. Napakaraming signs, synchronicities. Basta, huwag ka lang mag-overthink. Okay? Mga dude. Lilitaw ang mga signs na yan na hindi mo inaasahan. Yes, yan. Confirmation. Yes. Ayan o. Itong abundance mo. Para po itong example po sa inyo, no? Yung bottled water, depende po sa kung saan po, sa lugar. Halimbawa sa tindahan ay
yan po ay 10 pesos. Mapunta ka naman sa mall ay 15 pesos. Halimbawa lang po kung sa airport naman po ay mas mahal pa, no? Maaring 25 or 50. So, ganun po yung gagawin po sa inyo. Elevated na yung energy po ninyo, yung vibe, yung frequency po ninyo mga dude. Kasi money is frequency po. Hindi lang po siya basta perang papel o barya. Frequency din po ang money, ang pera, ang yaman, ang abundance, mga dude. Basta nag-match ang frequency mo sa frequency ng pera or ng abundance, yung matik na yon, effortlessly darating at darating yung mga para sa'yo, deserve mo. Yan po, yung abundance, prosperity. Good luck, good fortune po ninyo yan, mga dude. Basta remain positive ka at huwag ka na masyado mag-alala. No need to worry, mga dude. No need to worry. Let go mo yan. Lahat ng kung ano man po yan na bigat na nararamdaman mo sa ngayon, pagkalito, pag-aalinlangan, lahat po yan, i-release nyo na po yan, i-let go nyo yan, mga dude. Hindi nyo na yung kailangan dito sa abundant life po ninyo or abundant timeline po ninyo. Pataasin po ninyo yung frequency po ninyo sa pamamagitan ng palagi po kayo nag-iisip ng positive, pagiging optimistic po ninyo. Yan po. Basta nakaisip ka na negative, kontrahin mo agad yan ng positive. Mas maganda, positive affirmations, makakatulong po yan mga dude. Yung pag-iisip po ng imbis na walang pera ay ang sasabihin po ninyo or ang ibibigkasin or iisipin po ninyo ay I am a money magnet. I am abundant. I attract abundance in all forms. Yan po mga dude. Money loves me. I love money. Money loves me. Basta positibo, talagang dadalhin ka sa direksyon kung saan mas magiging maayos. Yun nga po yung pong relocation na parang ngayon nasa lugar ka kasi na kumbaga mataas ang value mo pero nasa lugar ka na pinaliliit yung value mo yung worth mo. Ngayon, ililipat ka ni God, so to speak, as above, so below, as within, so without. Ililipat ka ni God, na Divine Universe. Ito po yung sinasabi, ito po yung mensahe ng mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na ito po yung makaka-receive ka ng mga signs, synchronicities. Yan po dahil naghahanap ka ng signs. Naghahanap, naghihintay, and po, waiting, naghihintay ka ng mga signs. Ito yun. Ito yung gustong sabihin sa'yo ng mahal mo sa buhay na nasa heavenly places na i-relocate ka ni God ng Divine Universe kung saan ang sitwasyon o ang lugar na mapupuntahan mo or malilipatan mo ay napakataas ng value mo kasi yun naman talaga ikaw. Ganun ka, mataas talaga yung value mo. Yan po. Dahil po sa sitwasyon po ninyo sa ngayon at sa lugar po ninyo ngayon ay napakababa ng tingin po sa inyo ng mga tao, hindi ka pinapahalagahan, hindi nakikita yung worth mo, yung value mo, kaya ililipat ka, i-relocate ka ni God na Divine Universe sa kung saan talagang mas maganda. Ito yung right direction kung saan ay lalabas talaga yung kung sino ka. Yan po. Matatanggap mo lahat ng deserve mo. At ma-activate yung ito po yun, abundance or prosperity timeline or yung inyo pong pagiging mayaman talaga. Royalty, ambitious po kayo. Mga dude. So, mayaman po kayo. Hindi lang sa spirit realm. Dito rin po sa planet Earth, dito po sa reality, sa present life, mga dude. Kaya, i-relocate ka. Makakalipat ka sa lugar na mas magiging maayos na sitwasyon po ninyo. Bihira na rin po yung delays. At, blessing in disguise kung magkakaroon ng delays. Yan po ay para sa ikakabuti po ninyo. Or para din sa safety po ninyo, mga dude. At hindi naman po sinasabi dito na perpekto na ang mga susunod na araw, mga buwan, taon, na wala ka na magiging problema. Pero at least doon ka na sa direction na mas mataas yung value mo. Kumbaga sa bottled water ay yung pang mamahalin ka na tubig. Yan po.
yung pong ultimong tubig ay pangmayaman. Ganun po. Pinapakita dito na example, mga dude. Hindi ka na tig sa 10 piso lang na bottled water. Doon ka na sa talagang yung mamahalin, yung pong pang celebrity or yung mga bottled water talaga na yung pang mayayaman talaga, mga dude. Yung mga iniinom na mga nasa high society, influential people, rich people, mga dude. Yan po. So, pang talagang royalty, ultimong tubig, mga dude, ay napakataas na ng value. Ikaw to, mas mataas talaga dati pa yung value mo. Ito po yung gustong linawin sa inyo. Okay? Ng mga guardian angels po ninyo, lalo-lalo na po ng mga departed loved ones po ninyo. Napakataas ng value mo noon pa. Pero sa ngayon, kung nasaan ka o anumang sitwasyon mo ngayon, nasa amang lugar ka ngayon, ay ganun yung nararanasan mo at ganun yung trato sa'yo ng mga tao na napakababa ng value mo. Kaya itatama na yan, right direction, mga dude. So, yun po, sana may nakuha po kayo dito at ingat po kayo palagi. Maraming salamat po at pasensya na po sa boses ko. Ayan, at hindi maganda yung lalamunan ko ngayon. So, pasensya na po at salamat sa pagtsatsaga po ninyo at tinapos po ninyo itong video na to. Sana ay mag-resonate po sa inyo itong agad-agad. Ito po, abundance po ninyo. At kung may waiting talaga dito, ay hindi naman po masasayang yung paghihintay kasi talagang napakalaking blessing nito. Huge, massive, lahat na ng malalaki, no? Gigantic, huge, biggest settlement, biggest money na hindi mo pa nahahawakan sa tanang buhay mo. Abundance ito, mga dude. Pinapaulanan ka ng divine universe, ng mga goddesses, deities, ng good fortune, ng abundance, yung mga angels na tumutulong po sa abundance prosperity ng mga tao dito po sa planet Earth. Yun po, puwersa na po yan, napauulanan ka talagang. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa at huwag ka masyado nang mag-alala. No need to worry, remain positive. Lahat yan, hindi lang sa pera kasi ang abundance kasama na rin po yung inyo pong kalusugan. Yan po. At justice din po sa mga nakaranas po ng hindi tamang pagtrato o mga nakagawa po sa inyo ng talagang mabibigat na kasalanan po. So, yung mga nag-agrabyado po sa inyo, nagpahirap sa inyo, justice din po, abundance yan sa lahat na ng aspeto ng buhay ninyo, mga dude. Maraming salamat po, ingat po.